Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po tayo ngayon, magluluto po na tayo ng ginataang munggo. So, since paborito po ng pamilya ko po yung ginataang munggo, lalagyan po natin ng 2 pouch lang po ng Coco Mama na ginataan, tapos lalagyan po siya natin ng lamas at saka yung ano po, bawang po aanuhin ko pa po siya, tatatarin ng pinong-pino po. Tsaka yan lang po yung, ito lang po yung maging pinakamain na mga sahog ko po sa gulay ko. At saka yung sibuyas dahon, at saka meron po din tayong sitaw at sayote po. Lalagyan din po natin ng talong, 2 pouch po ng ganitong Coco Mama, at saka yung leaves po natin is malunggay at saka sayote. So since ano po yung nagpagpapalata po ng munggo is dito ko po siya niluto. So nilagay ko na po yung yung tuyo at saka yan po, tuyo at saka kalabasa. So, di ko na po siya nilagyan ng tubig kasi since nga po yung pag-ano po natin ng munggo is meron na po siyang tubig. So, later po i-update ko po kayo. So, yung pinaka po natin, gaganituhin ko lang po yung ating bawang kasi mas gusto ko po yung bawang na nahalo talaga siya at kakainin po natin kasi alam po natin ang benefits po daw ng bawang marami po. So, ako po, hindi po ako talaga mahilig sa bawang, pero since lulutuin natin siya at gagayatin po natin siya ng ganito kaliit po. So, means lang po talaga. Kasi ayaw ko nang yung buong buo, dapat manipis lang. Yung sobrang pino po para nakakain po siya at hindi po iiba yung panlasa niya. So, yung ano po natin, yung luya is konti lang po kasi hindi po tayo nakabili. Ganito lang po kaliit yung luya po natin. So, lagyan ko po ng ganito. Red pepper at saka sibuyas bombay. So, gaganituhin lang po natin yung pinong-pino para hindi po siya kung kainin po, parang hindi, kasi po hindi talaga ako nakakain ng ganito pag kumakain po ako ng ganito pag nasa mani, naka-toasted po yung ano ba yun, itong dagamay nako maginis dali po. So, pinong-pino lang po talaga yung pagkakahimay po natin o pagkakagayak po ng bawang kasi po, yun nga sabi ko kanina, para makain po natin, tsaka hindi po ganong yung lasa niya ba. Kasi hindi po talaga ako nakain ng bawang pag hindi siya sobrang pino po. Pero ang sikreto po ng bawang pag pino po, mas napapasarap niya po yung timpla ng niluluto niyo po. So, kahit nga sa pansit po, ganito ko po siya ini-slice o inihiwa yung pinong-pino kasi nga masarap siya kasi nakakain mo. Pero yung mga ibang ricados naman, hindi po natin gaganituhin. Yung sakto lang po. Pero hindi, though kinakain po natin yung red pepper is, ika nga ni Ann Curtis, red pepper is, ano lang pala yun capsicum. Pero ito po is bell pepper po siya. So, hindi ko lang alam kung anong kaibahan sa bell pepper at saka sa tawag nito sa atsal, ibang atsal. Hindi ko alam kung anong kaibahan nila sa capsicum. Kasi yung capsicum po is ano siya na nakakain po kahit hindi niluluto, pero parang ganun din naman po sa atsal, nakakain din po siya kahit hindi naluluto kasi masarap po yung lasa niya. Kaso lang yung iba ayaw talaga sa mahilaw. Kahit nga pa ako, mas gusto ko din po yung mas gusto ko po talaga yung carrots na hilaw. Ayoko nung luto kasi parang amoy gaas o lasang gaas. So, mahilig po ako sa mga hilaw like ito nga pipino ko. Ito nga ang sayote kung hindi nyo pa to na-try.
Masarap siya, tsaka matamis. Yun po, nakakain ko yung pipino kahit hilaw po siya. Para lang po siyang singkamas. Yun po yung naging diet ko nung una. Kaso lang, hinto po yung diet ko gawa ng malaki yung budget. Kasi yung prutas at saka gulay, naku po, ang mamahal talaga. So, nasa ano na lang po tayo, pipino at saka sa itlog. Parang kering-keri. So, ilalagay ko po to dito doon sa niluluto ko pong ano. Ito po, hihimay-himayin ko na po yung ano. Tinatapon ko lang po doon sa may ano kasi doon may garden po doon ako. Meron din po tayong garden doon na marami pong mga sili na nakatanim. So, gaganituhin lang po natin kahit anong design po ng ano natin. Ang importante is yung pagka ano niya. So, medyo di po maganda yung panahon ngayon. Parang umuulan, umambon, maulan. So, mas masarap sana ito pag maraming luya. Kasi yung anghang ng luya, ilalagay ko po doon sa niluluto ko natin. Ulan na siya, ulan! Ulan! Ouchie! Ay, nalipo. Ano pala to? Hindi pala siya naka-off. So, yun po. Nilipat ko po yung ano kasi, nako, naulan po dito. Yun nga po. Tapos, pagka ganito, hihiwain po natin yung talong. Talong na naman po tayo. Para akong nahingal doon na para akong natakbo. Huhugasan pa po natin tong talong. 5 pirasong talong po yung ilalagay natin kasi mas masarap pag maraming talong kasi meron po tayong ginamos, yung bagoong para mas masarap yung talong natin. So, ayun po. Ipapakita ko po sa inyo yung aking lutong. Yan po. See? Ako, napakasarap po nito. Ang bango. Ito yung pantikim natin kasi alam natin na meron ginagamitan talaga siya ng spoon na dapat pangtikim. Ako, napakabango po ng bulad, ng tuyo. Sa Bisaya po yung tuyo, bulad. So, salamat sa nagbigay ng tuyo galing from Pagadian City. Kasi yung Pagadian City po is isa po yan sa sa mga tuyo. Masasarap na tuyo. Wala pa po yung bitchin. Para hindi na kayang lagyan ng bitchin. Tayo po, meron po tayong color coding sa mga kasi yung mga planganita, tao to kasi maliliit planganita, hindi ko po siya ginagamit sa ibang po, pang gulay lang talaga, pang isda lang siya talaga. So, hindi po natin to ginagamit sa kagaya ng labahan ng mga panty, mga medyas. Yung gamit ko pong to is talaga, purely pang gulay lang siya. Pure isda at saka nako, sira yung iba, yung talong. Ganito lang yung pagka-slice, balislanti, pabilo, oblong. Kasi mas kung ganitong forma. May formahan din pala sa So,
paninipis lang para yan po. Mamaya ipapakita ko. Pwede nyo sanang matikman tong ginawa kong ginataang munggo papatikim ko kaso lang. Pero may bibigyan din pa ako nito na kasamahan ko po sa trabaho natin. Bibigyan po natin ng gulay. Doon malayo sila sa amin siguro mga hindi naman masyadong malayo, mga 5 minutes. Papadala natin doon or sila na mismo yung kumuha dito sa sa ginataang gulay na niluto po natin. Maaga po akong nag-prepare para iwas po na pwede na kasi ito mamaya iinitin lang. Hindi ko naman po lulutuin talaga yung niya, at least pag nainit kasi yung asawa ko po, matagal na po niyang nirequest pati yung anak ko. Isa to sa pinakamasarap sa kanila yung ginataang munggo. So ganito yung yan po yung talong at ito po yung yung mga hindi ko pa po ito nilagay kasi baka malalata po pagkaluto. Ito po yung malunggay at saka natin. Hindi ko sila sinasabay kasi baka malalanta yung mga gulay. Naku po, ang bango-bango. My goodness. So napakabango po ng tuyo. Grabe, ito po yung tuyo. Yan, di ba napakalaking hiwa kasi mahilig po tayo sa tuyo. Pero okay lang kasi mahilig din naman po tayong uminom ng tubig. Sandalit at titikman po natin siya. Kanina po kasi parang hindi ko pa nilagyan ng asin kasi alam kong baka aalat bigla. Pero pag nilagyan po natin ng gata to parang siguro tatabang yung niya, lasa. Later maglalagay po tayo ng asin. So yung bawang po kahit po nakakain po para hindi po ganun yung lasa na basta masarap yung bawang pag ganun po pagkagayak masyadong pino. So ayan po, nilakihan ko lang po yung pagka ng dahon kasi kinakain po natin yung sibuyas dahon. Kasama po siya sa nakakain na sahog ang tawag nan. So ayan po. Ako, ang bango. Pero po isasabay ko na po yung sitaw at saka yung talong para parang magkasing lang kasi sila. Mas masarap kasi yung talong na talagang nalalanta siya sa gata kasi iba yung lasa. Pasensya na po kayo sa mga sinampay kasi meron po mga sinampay kasi nasa labas po tayo nagluluto. So ilalagay ko na po yung note po dito, sandali. Ilalagay ko na po yung mahirap pala pag walang ilalagay po natin yung talong at saka sitaw. Yan po. Sitaw at saka talong. Hindi ko na lang nilagyan ng tubig yan. Mamaya dadagdagan natin ng gata na lang, puli gata kasi pag dinadagdagan pa natin ng tubig nawawala yung lasa ng munggo. Yun po yung naging sikreto ko po. So diba marami po yung gulay natin kasi meron po tayong bibigyan. Ewan ko lang kung makukuha ba nila yung gulay dito. Hindi naman po natin pwedeng ihatid kasi wala pong maghahatid. So ayan po, mimix mo natin para hayaan po nating madurog yung kalabasa kasi masarap naman yung kalabasa pag durog. Paano ba to? So lalagyan ko pa po siya ng asin kasi hindi pa ako ganong nagbibitsin. Hindi pa ako, mahilig naman po tayo sa bitsin pero pag ganito okay na kahit walang bitsin. So, ganun po. Okay. So, yung tawag dito, yung sayote at saka yung malunggay,
sasabay ko po sila kasi mas masarap tong sayote pag hindi po siya masyadong lata pagkaluto. Yung crunchy lang siya, mas ano siya. Hindi ba po kayo nakasubok ng sayote ni Hilaw? Masarap po siya kainin. Para lang po siyang tawag nito, singkamas. Pero mas matamis po yung do may lasa naman siya. Hindi naman siya ganun katamis pero masarap po siya. No etchos. Tingnan niyo po yung palibot natin na. Andito po kasi ako sa labas. So, ito yung likod na inaano namin kasi yung kwarto namin andyan lang po. Pasensya na po kasi sa mga nakasabit ng mga gamit kasi naglalaba po tayo kanina. O kahapon pa pala. Bukas pa yan tutupiin. So try to eat this one. Masyadong fresh po siya. Masyadong matamis. Nakakain po siya kahit hilaw. So back to our vlog. Linagyan ko na po siya ng tatlong ganito po. Tatlong ganitong asin at saka isang ganitong betchin. Hindi pa po nga siya medyo maalat-alat pero paglagay po natin ng gata mamaya baka lalagyan na naman natin ng asin or final taste kung baga kung paano yung lasa niya. So aantayin po natin ang kabuuan ng aking vlog for this day, February 18, ano ba yun, Martes, February 17. So, anuin po natin mamaya yung final na taste po ng aking vlog. Salamat po. At saka huwag niyo pong kalimutang i-follow, like, and share, and subscribe to my channel po. Alam niyo po yung subscriber ko po is masyado pa pong maliit. So, please po, don't forget to follow, like, and share Anit's Life TV, Atin's Life Journey, Atin's Vlog, parang ganun yung mga ano ko. Pero nasa YouTube po tayo, tsaka meron din po tayo sa Facebook page po. Maraming salamat po sa inyong panunood at salamat po sa pagtangkilik po sa ating mga vlogs. Ayun po, konting-konti na lang po at maluluto na po yung ating niluluto at tsaka ang sikreto po daw sa masarap na ulam is marami po daw bitchin. Pero nasubukan ko din po yun. Pero okay naman po yung panglasa. Hindi naman siya siguro. Yung iba talaga hindi mahilig sa betchin. Pero since ako din po naman, hindi naman talaga ako mahilig sa betchin. Pero ngayon, sinubukan kong parang dalawang anong sukat lang ng yung pinakita ko po sa inyo kanina. Dalawang ganun po. Pero so far parang ganun pa rin yun po yung lasa niya. So, abang po for the final. Yung lalagyan na po natin siya ng gata. Okay, so ayun nga po, nilipat ko po siya sa ibang lalagyan kasi konti lang pala yung lalagyan. So, inilipat ko po siya. Tingnan po natin kung ano po yung nilagyan ko na po ngayon. Isa na po siyang kaldero kasi po, ayan po, kulang yung niya, lalagyan. So, pasensya na po kasi naulan po dito sa labas. Yan po, umuulan. Anuin pa po natin yung ilaw. Hindi ko po kasi naon yung ilaw kaya medyo madilim-dilim po. So dito po yung kwarto namin sa loob. Babalik po tayo. Saglit lang. Siya nga pala, ilalagay ko na po yung kakanggata ng nyog. Porong-porong nyog po ito. Kasi alam po natin na yung sa lalagyan ng nyog is porong. Hindi naman siya malabnaw kasi yung mama ko is yun nga, porong gata. So yun po, aantayin na lang po natin na kukulo po yung gata para hindi po siya sa tiyan po natin. Kailangan po natin pakuluin yung gata niya. So dito na po siya.
Ayan po. So, nakikita nyo po sobrang sarap. Yun na po yung pinaka-final na po na luto po natin. So, kailangan po nating antayin na kukulo po yung gata. Mabilisan lang po na pagkakulo. Hindi po yung mga siguro ilang segundo lang po yung dapat pagkakakulo. Ayun po. Sobrang sarap po talaga. Nasa labas po kasi akong nagluluto. So, pinakita ko na yun sa inyo kanina na sa nagluluto. So, yun po. Maraming salamat po sa panunood ng aking vlog. At saka huwag niyo pong kalimutan yun nga. Mag-subscribe po sa ating channel. Magandang gabi po sa inyong lahat and God bless po everyone.